Mahal. Iyak na ako sa sobrang galit ng mahal. Uwi na lang ako. Gusto ko palipat ng employer. Palipat naman siguro ko sa iyo. Kung uwi kasi wala akong pera eh. Palipat talaga ako ng employer. Tapos patawagan ko ng agency dito sa Saudi, hindi sumasagot. Patawagan ko naman agency sa Pilipinas, hindi sumasagot. Bata na lang yung yung recruiter ko sumagot naman. At sabi, tatawagan na yung agency sa Pinas. Sobrang na kasi batang dati ni ko lang kasi sayang kasi pag lipat ako siyempre 8 months na ako. Sayang kasi kaya sinubukan kong tiisin. Kaso nga lumala na eh. Sabi yung pagkasinungaling niya, lagi siya nagsususo sa mga anak niya na wala daw akong trabaho. Siya doon nagtatrabaho. Grabe kasi nungaling. Silpon lang daw ako, kahit hindi naman. Grabe kasi nungaling yung matanda. Gusto niya na mag-aral kung aral ka sa akin. Tapos ngayon, sinabi naman niya, hindi na daw ako pakakainin. Hindi na raw ako bigyan ng pagkain. Ng ulam. Gusto ko daw kumain po, na lang daw. Sobrang na talaga, kaya hindi ko naman kaya to eh. Kailangan ko nang mag-report sa agency. Ayaw naman sasagot. Pag hindi talaga tulungan ng agency dito, na talaga ako, mag-i-email talaga ko sa Facebook, tapos kakasuhan ko talaga yun sila ng illegal dismissal. Pag walang sasagot sa akin, walang tutulong sa akin agency, kakasuhan ko talaga yun sila. Lalapit talaga ako sa abogado. Ayun, mahal. Ngayon, mahal, hindi siya nagbigay ng pagkain na hapunan. Tapos ngayon, nagluto ako ng Indomie, mga mahal. Buti na lang meron akong Indomie kasi kung wala, mamatay talaga sa gutom. Lagi yun siyang ganyan, hindi na bibigay ng pagkain. Tapos nagalit siya. Nagluto ako ng Indomie, nagalit pa siya. Parinig niya ngayon, magyaw-yaw yan siya. هذا حبيبتي لك ورق بزرع. أنا واحد وين ما نسيت. ما أدري هذا أنا. انت بس ترد. احسب لك ترد ما تبغى عشان. Tingnan niyo, mahal, madaldal siya. بس زي البقرة. Ayaw siyang kumakain ako. Lagi siyang masama yung salita niya na magkakasakit ako sa tiyan, ganun. Parang pinagdasal niya magkasakit ako sa tiyan. Ayaw nagbibigay ng pagkain. Ganito siya palagi. Kung wala akong Indomie, mahal, gutom talaga ako palagi, mahal. Kaya lagi ako nagbinat. Buti nang may tinatago akong Indomie. Ngayon, hindi siya nagbigay ng pagkain ngayon. Kaya naluto ko Indomie. Gutom eh. Galit siya. Galit na galit. Kali. كثرين الأذان. ما في هذا فلفل هذا. أنت ما قلت رز. ما قلت أنا ما في بقى. رز. لا ما قلت أنا بقى عشاء. ها؟ والله فاتحكم. حتى ما من الاختزال أبلاه على البني Kunwari pa yung sabihin. Kasi alam niya nag-video ako ba. Kunwari pa niya. Bakit di mo sinabi na mag-hapunan ka? Sure. Sure. Piling mo ba kayo mo? Kailangan pa rin yung manihapon po. Kailangan pa. Mali pero ito kay ko na ako Indomie. Ito yung labas na po. Dibayas na tiyo. Yaw sa Indomie daw.
Baba. Ayun, mahal. Ano nga pala, mahal, sinabi ko nga pala sa nag-message nga pala ako dun sa anak niya na nag-ano sa akin, nagpapasahod sa akin. Tapos, ang nangyari, mga mahal, parang ako pa rin yung masama, mga mahal. Ba talaga kakampihan talaga niya nila yan, kasi mama nila yan kakampihan talaga nila yan. Naghanap ng ikaka-respect sa akin na salita ba, sabi sa akin papunta dito, ano daw problema sa pagkain, ganun, meron naman daw pagkain. Ganyan lang sila magsalita kasi wala man sila dito. Oo, wala man sila dito, hindi mo nakikita kung nakain ba talaga ako ng kung binibigyan ba talaga ako ng tandang yan. Palagi nga kami nagkasagutan kasi hindi ako binibigyan minsan ng pagkain. Tapos sa sa tanghalian naman, halos parang akong aso, halos isang sandok lang yung ititira sa akin. Tapos yung ulam, lalo na kapag lalo pag laham, buto ipambigay sa akin, halos buto, walang laman, buto, o di kaya puro taba. Grabe ka damot, mga mahal. Tapos minsan din nagbigay ng hapunan, tapos pag maglutubutin lang, may indomie ako, pag magluto ako indomie, magagalit din kung gustong kunin yung indomie ko. Oo, sobrang damot. Sabihin pa ng anak niya, okay daw ang pagkain. Hindi okay yung pagkain. Tapos yung tulog naman, kaya lang sana ang tulog, okay lang sana kasi magpahinga alas 9. Alam nga naman, pagpasok mo ng kwarto, hilik ka na agad, di ba? Hindi man yan. Kailangan pang pahinga, kailangan pa mo paantok. Makatulog ako, alas 11 na. Alas 11. Siyempre sobrang stress ko, alas 11 o alas 12, pinipilit ko na matulog yan kasi siyempre sobrang stress ko talaga dito sa matanda. Bilangin mo ba naman, sample lang, katulog ako ng alas 12, alas 11. Sample lang, katulog ako ng alas 11. Pintana na alas 12, alauna, alas 2, alas 4. 4 na oras ang tulog ko kasi alas 4 babangon ako, magawa ng breakfast nila, nagawa ng breakfast ng matanda. Ngayon pa ako naka-encounter na gumising ng madaling araw alas 4 para mag-agahan, gawa ng breakfast. Tapos may estudyante pa, aayusan ko pa. So alas 6 na ako matapos, tapos gusto nila babangon ako ng alas 7. Paano ako makatulog pabalik niyan? Alas 7 babangon, paano ako makatulog? Alas 6 na ako natapos sa paano pa ako matulog yan? 4 na oras lang yung tulog ko. Tapos binibilang pa niya, hindi naman problema kung kulang yung tulog mo, sabi ganun. Hindi problema kung kulang yung tulog mo kasi alas 9 yung relax mo. Alas 9, binibilang pa talaga alas 9. Bakit alas 9? Nakahilik na ako agad. Alas 9, alas 12, mataas na yung tulog ko. Gago talaga. Bullshit talaga. Binibilang yung tapos nag-report na pala ako sa sa Jeddah ba yun? Nung OWA yung binigay sa akin number, nakausap na ako ng taga OWA ba yun o taga Polo. Nung linggo, nung Sabado.
Tapos sabi niya, linggo, lalakarin daw ng, ano ba, lihukon daw. Oo, sa mga co-workers. Wala pa naman akong anong balita. Wala pa naman akong natanggap na resulta, balita kung kumusta na. Kung kukunin ba ako dito. Mas mabuti pa yung sa quit dati. Okay pa yung ano namin. Bahala na magdamag ka sa trabaho, basta yung tulog mo straight. Ganun tayo. Kasi tulog, importante yung tulog eh. Di ba? So, nagtagal pa ako sa quit, nag3 taon. Kung hindi lang manyakis yung amo ko sa quit, hindi ako uuwi. Yung problema ko, manyakis talaga yung amo ko sa quit. Oo. Tapos ngayon, binigyan ako, mas malala pa. Mas malala pa na amo. Kulang ka pa sa tulog. Hindi pa sapat yung kain mo. Ginawa kang aso. Tapos sinabihan ko ng matanda. Hindi na daw ako bigyan ng ulam. Kanin na lang daw. Kung gusto ko daw mag-ulam, bibili ako sarili kong ulam. Ganun. E di siyempre, lalo akong nainis ba. Tapos nung sinumbong ko naman sa ano, siyempre may nag-record ako nung paano niya ako inaaway, sinisigaw-sigawan. Sa kahit wala namang dahilan, hinahanapan talaga ako ng problema ba, ng dahilan. Oh. May ebidensya, may record na ganun kasalbahe yung mama nila. Pero wala hinanapan talaga ako ng dahilan. Ang babaw ng dahilan nila. Yung tulog ko daw, ganun, ganyan. Tapos grabe yung pagbintang ng mama niya. Alas 10 daw ako mabangon. Kailan kaya ako mabangon alas 10? Hindi ako mabangon alas 10. Alas 10 ako mabangon. Kinakampihan talaga nila yung sinunghaling ng matanda. Ngayon, wala pang resulta. Nag-message na ako sa agency. Oo. O sabi ng agency, i-check na nila yung amo ko. Hindi naman lang makausap ng maayos yun kasi yung matanda napakasinunghaling yun. Sabihin lang, okay lang, walang nangyari. Sabihin lang ganun. Oh. Ewan ko